Akala natin ay tapos na ang gulo matapos magkaunawaan sina Delton, Cassandra at ang chairman, pero lingid sa kanilang kaalaman, isang mas malupit na laro ang sisimulan ng mga kalaban. Hindi lang basta pagbabantang kinakaharap nila ngayon, dinamay ni nilang mga taong walang kinalaman. At sa pagitan ng pag-ibig ni na Delton at Cassandra, unti-unti nang pumapasok ang anino ng nakaraan. Si Garrett. Ngayon, hindi na lang si Delton at Cassandra ang kailangang magbantay sa kanilang mga likod. Ang bawat kilos nila ay binabantayan. Ang bawat galaw ay may kapalit na panganib. Sapat na nga bang katatagan ng kanilang pagmamahalan kung mismo ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagiging target na rin ng Black Shadow? At paano haharapin ni Delton ang pagsiselos at galit ni Garrett na pilit pa rin kumakapit sa isang relasyong matagal nang nagwakas? Tara, tunghayan natin ang masalimuot na tagpong ito. Simulan na po natin. Matamis na napangiti si Cassandra dahil tila ba nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib niya. Nang makaalis si Sherman ay napatingin siya kay Delton. Napangiti na lang silang dalawa sa isa't isa. Niyakap nilang isa't isa. Nabawasan ang problemang iniisip nila ngayong alam na ni Sherman ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Hindi na nila kailangang magtago pa. Ang kailangan na lang talaga nilang pagtuunan ngayon ay ang hanapin ang taong nagbabanta kay Cassandra. Sinabi ko naman sa'yo, ipaglalaban kita. Kumustang pakiramdam mo? Napangitit na pabuga ng hangin si Cassandra, saka siya kumala sa pagkakayakap kay Delton. Nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko naisipin kung anong sasabihin sa atin ni Chairman. Ang problema ko na lang talaga ngayon. Yung taong na nakamasid sa'yo. Natatakot ako na baka bigla ka na lang nilang saktan. Ikinawit ni Delton ng mga nagtakas na buhok ni Cassandra sa likod ng tenga nito. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Bakit hindi naman ako mag-aalala? Marami na nagsasabi na hindi basta-bastang organisasyon ang binayaran ng tao na may galit sa akin. Kung ang mga nasa batas nga hindi sila kayang hulihin, paano pa kaya tayo? Nag-aalala pa ring usal ni Cassandra. Tipid nang ngumiti si Delton sa kanya hinalikan sa noo si Cassandra. Akong bahala dun. Pagkatapos ng lahat ng ito, handa ka na bang pakasalan ako? Gulat naman na napatingin si Cassandra kay Delton dahil wala man lang prenong bibig ni Delton. Gusto niya naman talagang pakasalan si Delton pero hindi niya napigilang magulat. Sa ganitong sitwasyon ka pa talaga magpo-propose sa akin. Ani ni Cassandra at bahagyang natawa si Delton. Hindi pa naman ako nagpo-propose. Tinatanong lang kita. Hindi sa ganitong paraan ako magpo-propose sa'yo. I want to make it special for you. Matamis na napangiti si Cassandra, muli niyang niyakap si Delton. Oo naman. Kahit saan pa yan, kahit kailan pa yan basta ikaw ang sasalubong sa akin sa harap ng altar. Pakakasalan kita. Sagot niya naman. Kinalikan ni Delton ng ibabaw ng ulo ni Cassandra. Nang kumalas na si Cassandra sa pagkakayakap niya ay nagngitian silang dalawa. Parehong gumaan ang loob nila dahil hindi na nila iisipin si Chairman. Wala na silang itinatago kay Chairman. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa office ko at baka hinahanap na rin ako. Pagpapaalam ni Cassandra. Hinila naman ni Delton si Cassandra sa kanya to pinaupo sa mga hita niya. Alam naman na ni Daddy ang tungkol sa ating dalawa. Pwede ba kitang puntahan sa kwarto mo mamaya? Paglalambing ni Delton, natawa naman si Cassandra. Sa kanya hinampas sa braso si Delton. Ano ka ba? Nasa mansion tayo. Hindi lang si Chairman ang kasama natin dun. Oo, alam na ni Chairman ang tungkol sa ating dalawa. Paano naman ang kuya mo? Ang mga magulang ni Garrett? Kung hindi nagalit si Chairman sa atin, paano naman sila? Bakit kailangan mo pa silang isipin? Kasalanan naman ng anak nila kung bakit hawak na kita ngayon. Kung sila naman ang iniisip mo ngayon, mas mabuti pang kausapin ko na rin si kuya mamaya. Wag! Mabilis na pagpigil ni Cassandra. Saka na natin sila isipin, may mga kailangan pa tayong unahin. Napabuntong hininga na lang si Delton at tumango. Pinaalis niya naman na si Cassandra sa ibabaw ng mga hita niya sa kanya kinuha ang susi ng sasakyan niya. Ihahatid na kita. Are you mad? Tila batang tanong ni Cassandra. Kinarap ni Delton si Cassandra sa kato hinaplaw sa pisngi. Why would I? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sunduin kita dun mamaya para sabay na tayo umuwi. Tila batang tumango si Cassandra sa kanya inangklang kamay niya sa braso ni Delton.
Lumabas na silang dalawa ng opisina. Mabilis ninalis ni Cassandra ang mga kamay niya sa braso ni Delton nang makita nila si Yasmin. Tinignan ni Yasmin si Cassandra. Matapang naman na sinalubong ni Cassandra ang mga mata ni Yasmin. Kayong dalawang magkarelasyon? Tanong nito. Cassandra, magpahatid ka na lang kay Ricky. Kakausapin ko lang siya. Seryosong saad ni Delton kaya napatingin sa kanya si Cassandra. Anong dapat mo sabihin sa kanya? Kuryoso niyang tanong. Wala kang dapat ikaselos. See you later. Mag-message ka sa akin kapag nakarating ka na sa office mo. Iniwan naman na ni Dalton si Cassandra. Tangay-tangay nito si Yasmin. Naiwan namang naguguluhan at nagtataka si Cassandra. Ano bang sasabihin ni Dalton kay Yasmin? Napapabuntong hininga na lang si Cassandra. Hindi niya naman magawang sumunod. Pero curious siya kung ano bang sasabihin ni Dalton kay Yasmin. Miss Cassandra, naagaw ng atensyon ni Cassandra nang tawagin siya ni Ricky. Walang nagawa si Cassandra kundi ang sumunod kay Ricky hanggang sa makasakay siya ng sasakyan. Tahimik lang siya buong biyahe. Si Delton at Yasmin ang laman ng isip niya. Samantala naman, dinala ni Delton si Yasmin sa loob ng office niya. Nilock ni Delton ang pintuan habang pinapanood siya ni Yasmin. Ano bang ginagawa mo? Tila kinakabahan na rining tanong ni Yasmin. Napalunok siya at napaatras nang makita niya ng seryoso at malamig na mga mata ni Dalton. Wala akong gagawin sa'yo. May gusto lang akong malaman. Saad ni Dalton kahit nakalmadong boses niya ay kinilabutan pa rin si Yasmin. Ano ba yun? Tanong ni Yasmin. Hindi na komportable, lalo na't nakalak ang pintuan. Sabihin mo sa akin, may alam ka ba sa taong nagbabanta kay Cassandra? Malamig at blankong tanong ni Dalton. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Yasmin. Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot ni Yasmin. Nilapitan ni Dalton si Yasmin, pero patuloy na umatras si Yasmin hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader. Hinawakan ni Dalton ang isang braso ni Yasmin at marinitong tinitigan sa mga mata niya. Napapalunok na lang si Yasmin pero matapang niyang sinalubong ang mga mata ni Dalton. Buhay mong kapalit, Yasmin, kapag hindi ka nagsabi sa akin ng totoo. Pagbabanta ni Dalton. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon lang tayo nakita. Bakit ako kaagad ang pinagbibintangan mo? Bukod ba kay Chairman at sa pamilya mo, sino pang nakakaalam sa plano ni Daddy na ipakasal ka sa akin? Umiling si Yasmin. Hindi ko alam. Kinausap lang ako ni Daddy na akong napili ni Chairman Chavez para ipakasal sa'yo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Mariing tinitigan ni Dalton si Yasmin sa mga mata. Tila ba binabasa nito kung totoo ang sinasabi niya. Napaiwas na ng tingin si Yasmin dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Dalton. Siguraduhin mo na wala kang kinalaman sa mga taong nagbabanta kay Cassandra. Dahil kapag nalaman kong totoo, ako mismong puputol ng hangin sa katawan mo. Pagbabanta ni Dalton. Buong lakas sa tinulak ni Yasmin si Dalton pero bahagya lang na napaatras si Dalton. Sinabi ko na sa'yo, wala akong alam sa sinasabi mo. Pumayag akong pakasalan ka dahil yun ang request sa akin ni Chairman Chavez. Pag mo kong pagbintangan sa hindi ko naman ginawa. Angin ni Yasmin saka siya mabilis na umalis at lumabas ng office ni Dalton. Dumiretso nang umalis si Yasmin, hindi niya na kinausap pa si Dalton. Gusto niya nalang bumalik ng New York. Pumayag siya sa kasunduan dahil kilala niya na si Dalton pero hindi siya kilala ni Dalton. Kilalang kilala si Dalton dahil sa mura nitong edad ay successful na ito sa business. Sumunod din si Dalton pababa ng lobby. Hindi para sundan si Yasmin, may gusto lang sana siyang puntahan. Paglabas niya ng elevator ay kita niya si Yasmin na nakalabas na. Nakasunod lang siya hanggang sa makalabas din siya. Hindi niya napinansin pa si Yasmin na mukhang naghihintay ng sasakyan. Ah! Help! Mabilis na napalingon si Dalton na marinig niyang sigaw na yon. Yasmin! Sigaw niya pero huli ng lahat nang may sakay sa isang van si Yasmin. Damn it! Usal niya. Nagmamadali niyang kinuha ang susi ng sasakyan niya sa guard. Tawagan mo si Ricky at sabihin mong nangyari. Utos ni Dalton sa guard. Yes sir, sagot nito. Nang makuha ni Dalton ang sasakyan niya, ay sinubukan niyang sundan ng van kung saan ipinasok si Yasmin. God damn it! Inis na usal ni Dalton sa kanya hinampas ang manubela niya. Hindi niya alam kung bakit hinahabol pa niya si Yasmin, pero pakiramdam niya ay responsibilidad niyang nangyari kay Yasmin, lalo na at nanggaling ito sa kanya.
Samantala naman, nagpupumigla si Yasmin sa mga nakahawak sa kanya. Ano ba? Let me go! Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong niya sa mga ito. Inalis ng isa ang tela na nakabalot sa buong mukha ni Yasmin. Nang maalis ang takip sa mukha ni Yasmin ay tinignan niya ang mga nasa van. Who are you? Anong kailangan niyo sa akin? Kidnap for ransom ba to? Tanong pa niya. Hindi niya makilalang mga dumukot sa kanya dahil nakatakip ang mukha ng mga to. Mata lang ang nakikita niya. Ikaw ang fiancé ni Dalton, hindi ba? Tanong ng isang babae. Nagsalubong ang mga kilay ni Yasmin. Tahimik ang buhay niya noong nasa New York siya pero hindi niya akalain na sa unang araw na nalink ang pangalan niya kay Dalton ay malalagay sa peligro ang buhay niya. Anong kailangan niyo sa akin? Sagutin mong tanong ko. I am not! Daing ni Yasmin nang sakalin siya ng babae. Ano ba problema mo? Galit na sigaw ni Yasmin. Alam kong ikaw ang napili ni Chairman Chavez para ipakasal kay Dalton. Tanggapin mo yung alok. Gawin mo lahat ng makakaya mo para maakit si Dalton. Wala akong pakialam kung sa anong paraan mo siya aakitin. What? Hindi makapaniwalang usal ni Yasmin. Is this a joke? Aniya pa. Kapag pinatay kita ngayon at tinapon sa ilog Pasig, joke pa rin ba yun? Napapalunok sa takot si Yasmin. Sino ba talaga kayo? Tanong niya na. Hindi mo na kailangang malaman pa. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo dahil kung hindi ka magtagumpay, ikaw ang papatayin ko. Bakit kailangan niyo akong idamay? Hindi pumayag si Dalton na pakasalan ako. Babalik na rin ako ng New York. Hindi natuloy ang sasabihin ni Yasmin nang tutukan siya ng babae ng kutsilyo sa leeg niya. Kahit na malamig ang buong van, ay pinagpawisan si Yasmin dahil sa takot. Gusto niya na lang umuwi. Gagawin mo ang gusto ko sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo, nakamasid ako sa bawat kilos mo. Kailangan magtagumpay ka na mapaghiwalay si Cassandra at Dalton. May diin na saad sa kanya. Patuloy namang hinahabol ni Dalton ng van. Pinipilit niya itong sundan ng tingin kahit na malayo na sa kanya. Nang makita niyang huminto ang van, ay mas pinabilis pa niyang patakbo niya para sana maabutan ang mga ito. Shit! Usal niya na makita niyang may tinapon sila sa gilid ng kalsada. Sumubsob si Yasmin sa daan. Mabilis na inihinto ni Dalton ang sasakyan niya sa tapat ni Yasmin. Hey, are you okay? Tanong ni Dalton sa kanya tinulungan na tumayo si Yasmin. Para namang batang umiiyak si Yasmin dahil sa nangyayari sa kanya. Inalalayan ni Dalton si Yasmin na makasakay sa sasakyan niya. Nasa highway pa naman sila at napakaraming sasakyan. Nang tingnan ni Dalton ng van ay wala na ito. Napapaigting na lang siya ng panga. Sumakay na siya ng driver's seat at umalis na. Ayos ka lang? Tanong ni Dalton pero hindi pa rin sumasagot si Yasmin sa kanya. Nang makita ni Dalton na may gasgas ang mga tuhod ni Yasmin ay dumiretso na siya sa ospital. Inalalayan ni Dalton si Yasmin hanggang sa makaupo ito sa isang bed sa emergency room. Inasikaso naman kaagad ng mga nurse si Yasmin sa lubong ng mga kilay ni Dalton. Gusto niyang tanungin si Yasmin kung anong ginawa ng mga to sa kanya. Pero kailangan niyang unahin na magamot na munang mga tatamong gasgas ni Yasmin. Daing ni Yasmin ang madampian ng gamot ang mga sugat niya. Nasa gilid lang naman si Dalton. Hinihintay na matapos ang paglilinis sa mga gasgas ni Yasmin. Tiningnan ni Yasmin si Dalton. Masungit si Dalton pero hindi niya akalain na susundan siya nito para iligtas. Napapanguso na lang si Yasmin. Gusto niyang pakasalan si Dalton pero ano bang laban niya sa babaeng nagmamay-ari ng puso ni Dalton? Okay na po sir. Inumin niya lang sa tamang oras sa mga gamot na nireseta sa kanya at kailangan 2 times a day niyang linisan ang mga sugat niya. Saad ng nurse nang matapos to na linisan ang mga sugat ni Yasmin. Okay ka na? May masakit pa ba sa'yo? Malumanay na tanong ni Dalton. Napapanguso lang si Yasmin. Hinawakan ni Dalton ang 2 kamay ni Yasmin. Tila na kuryente naman si Yasmin sa ginawa ni Dalton. Naawa naman si Dalton dahil 2 kamay ni Yasmin ang may gasgas at ang 2 tuhod nito. Mabuti na lang at walang tama ang mukha nito. Nagulat na lang si Dalton nang bigla siyang yakapin ni Yasmin. Gusto niya itong itulak pero hinayaan niya na lang. Dalton, rinig nila sa boses ni Cassandra. Nilingon ni Dalton si Cassandra. Maingat namang inalis ni Dalton ang mga kamay ni Yasmin na nakapulupot sa kanya. Nang magtagpo ang mga mata ni Cassandra at Yasmin, ay tipid nang umiti si Cassandra. Bakit sumunod ka pa dito?
Tanong ni Delton nang lapitan niya si Cassandra. Nag-aalala lang ako. Okay lang ba kayong dalawa? Tanong niya. Okay lang ako pero si Yasmin, nagtamo ng gasgas sa kamay at tuhod. Tiningnan ni Cassandra si Yasmin. Ang makinis itong balat ay nadumihan. Dumudugo pang mga sugat niya dahil kalalagi pa lang ng mga gasa pero kita na ang dugo doon. May kasama ka bang nagpunta dito? Tanong ni Delton. Tumango naman si Cassandra. Kasama ko si Ricky. Hindi pa kami nakakabalik ng kumpanya na may tumawag kay Ricky. Sagot niya naman ay kinatango na lang ni Delton. Nakalabas din naman kaagad sila ng ospital. Si Delton ang nagtutulak ng wheelchair ni Yasmin hanggang sa makalabas sila. Pwede bang buhatin mo na lang ako? Mahapdi pa yung mga tuhod ko. Pag-iinarte ni Yasmin. Napatingin si Delton kay Cassandra na tila ba nagpapaalam pa ito. Tipid nang ngumiti si Cassandra saka ito tumango. Nasa passenger seat si Yasmin habang si Cassandra nasa backseat. Nang maihatid na nila si Yasmin sa kondo nito, ay lumipat na sa harap si Cassandra. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Cassandra. Hindi niya magawang magtanong kanina dahil kasama nila si Yasmin. Hindi niya sinabi sa akin pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko siyang kausapin bukas o sa mga susunod na araw. Sagot ni Delton. May kinalaman ba to sa atin? Tayo bang dahilan kung bakit nangyari to sa kanya? Hindi ako sigurado pero sa tingin ko naman hindi. Bakit naman nila idadamay si Yasmin, hindi ba? Wala silang mapapala kay Yasmin. Pero isipin mo rin Delton, alam na ng sender ang tungkol kay Yasmin bago pa man ang engagement announcement. Binantaan na ako na huwag ko kayong pipigilan. Paano kung si Yasmin naman ang gamitin nila laban sa'yo? Seryosong saad ni Cassandra. Diretso lang namang nakatingin si Delton sa daanan nila. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya responsibilidad. Delton, usal ni Cassandra. Nag-aalala rin para kay Yasmin. Lalo na kung nadamay lang ito dahil sa kanila. Anong gusto mong gawin ko, Cassandra? Akuin ko lahat? Kung idadamay nila lahat ng nakapaligid sa akin, ikaw ang uunahin kong iligtas. Hindi ko nakasalanan kung patayin nilang gusto nilang patayin. Napapapikit na lang si Cassandra at napapabuntong hininga. Wala na bang katapusan ang mga nangyayari sa kanila? Konsensya pa rin natin kapag may nangyari kay Yasmin nang dahil sa atin, sad ni Cassandra. Hindi naman nasumagot si Delton. Tahimik na silang dalawa hanggang sa makarating sila sa kumpanya ni Anton. Inilapit ni Delton ang mukha niya kay Cassandra saka ito siniil ng halik. Huwag nating pairalin ang init ng ulo. Ayaw ko nagkakaganito tayong dalawa. Alam kong nakaka-stress na yung mga nangyayari at ikaw ang lubos na naapektuhan. Susunduin kita mamaya, okay? Ngumiti at tumango naman si Cassandra. Mag-iingat ka. Tawagan mo ko kagad kapag may nangyari. Ikaw din, kapag napansin mo may kakaiba sa paligid mo, sabi mo kagad sa akin at sa mga nagbabantay sa'yo. Ngumiti na lang si Cassandra, saka siya bumaba ng sasakyan. Umalis naman kaagad si Delton. Pagpasok ni Cassandra ng lobby ay nakita niya si Garrett na kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi kayo umuwi ni Uncle Delton sa mansyon kagabi? Seryosong tanong ni Garrett. Diretso namang naglakad si Cassandra hanggang sa makarating sa elevator. Cassandra, answer me. Ano bang pakialam mo sa bagay na yun, Garrett? Pwede ba? Tigilan mo na ako? Huwag ka na magpanggap na para bang may pakialam sa akin. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Masungit na sagot ni Cassandra saka to pumasok ng elevator nang bumukas na ito. Pumasok din si Garrett. Nakita ko umalis kayo ni Uncle Delton ng mansyon kagabi. Saan kanya dinala? Hindi kayo umuwi? Napapabuntong hininga na lang si Cassandra sa kanya pinagod na tiningnan si Garrett na walang tigil sa pagtatanong. Stop asking me. Huwag mo na akong guluhin, Garrett. Marami na akong iniisip. Marami pa akong kailangang gawin. Kailangang gawin? Kasama ba doon ang landiin mo si Uncle Delton? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Cassandra sa sinabi ni Garrett. Kunot-noon niya itong tinignan. Mainit ang ulo ni Cassandra dahil sa mga nangyayari. Dumagdag pa si Garrett. Stop pestering me, Garrett. Wala akong panahon sa'yo. Gusto ko lang malaman kung anong relasyon niyo ni Uncle Delton. Shit, Garrett. I said stop pestering me. Alin ba sa sinabi kong hindi mo naintindihan? Huwag kang ang puro tanong. Tangina, stress na nga ako. Huwag ka nang dumagdag pa. Galit na saad ni Cassandra. Nang bumukas ang elevator, ay nauna nang lumabas si Cassandra.
Natahimik si Garrett, sinundan niya na lang ng tingin si Cassandra. Pagpasok ni Cassandra sa office niya ay pabagsak siyang naupo sa sofa. Nilagay niya sa center table ang mga gamit niya, inihilig niyang batok niya sa sandalan, saka niya tinitigan ng kisame na tila ba may mahahanap siyang sagot sa mga nangyayari sa kanila. Pakiramdam niya talaga ay may kinalaman sila sa nangyari kay Yasmin. Marigi pinikit ni Cassandra ang mga mata niya, saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Wala pa siyang ginagawa pero pakiramdam niya, pagod na siya. Lumipas ang maghapon na yon. Pagdating ni Anton sa mansyon ay dumiretso siya sa library ng kanyang ama. Ipinatawag mo ko, Dad? Tanong ni Anton kay Chairman. Nakaharap naman si Chairman sa bintana. Nang marinig niyang boses ng anak niya ay humarap na siya at naupo. Maupo ka, utos nito. Naupo naman si Anton. Seryosong hinarap ni Chairman ang panganay niyang anak habang naghihintay naman si Anton sa sasabihin ng kanyang ama. Hindi ko alam kung napapansin mo na ito at nakikita sa ikinikilos ni Cassandra at ni Delton. Pero gusto kong kausapin ka ng harapan para magkaintindihan tayong dalawa at hindi magkaroon ng gulong pamilyang ito. Matanda na ako, Anton, at tayo ko na sanang iwan ng pamilya ko na magulo. Wika, nakaagad ni Chairman. Tungkol ba ito sa kumakalat na may relasyon si Cassandra at Delton? Tanong niya naman. Napabuntong hininga naman si Chairman. Hindi ako bulag, Dad, para hindi ko makitang kinikilos nilang dalawa. Hindi ako bingi para hindi ko rin marinig ang sinasabi tungkol sa kanila. Pero alam ko, hindi man umamin sa akin si Delton. Alam ko na may pagtingin siya kay Cassandra. Ipinatawag mo ba ako para kausapin ako tungkol kay Garrett? Hindi na nagulat si Chairman kung may alam ng panganay niyang anak. Ayaw ni Chairman na nag-aaway ang pamilya niya nang dahil sa isang babae. Alam mo na, napalapit na sa akin si Cassandra. Mabait na bata si Cassandra. Alam mo't nakita mo yan dahil naging manugang mo siya. Anak mo si Garrett at kapatid mo si Delton. Sa kanilang dalawa, alam ko na mas matimbang sa'yo ang nag-iisa mong anak. Nakausap ko na si Delton at Cassandra at umamin na sila sa itinatago nilang relasyon. Walang paligoy-ligoy na wika ni Chairman. Bahagya namang ngumiti si Anton. Alam ko nang tungkol dyan, Dad. Masyado naman silang nang halata eh. Kinintay ko lang din na si Delton ng kusang umamin sa akin. Sa totoo lang, mahirap talaga yung pinasok nilang sitwasyon. Pero hindi naman kasalanan ni Cassandra kung bakit siya iniwan ni Garrett. Karapatan niya pa ring sumaya. Nasaktan na si Garrett ng sobra si Cassandra at ayaw ko namang pigilan pa siya dahil lang sa minahal niyang kapatid ko. Kung iniisip niyo na magiging problema ako sa relasyon ni Cassandra at ni Delton, huwag kayong mag-alala. Walang problema sa akin yun. Ako nang kakausap kay Garrett tungkol dito kung umamin naman sa inyo si Delton at Cassandra. Sa ngayon, huwag mo na munang sabihin sa kanya. Alam mo kung anong pinagdadaanan ni Cassandra ngayon. Gusto na muna nilang mag-focus sa paghahanap sa taong gustong patayin si Cassandra. Napatango naman si Anton. Alam mo rin ng anak mo. Gusto niyang ayusin ang relasyon nila ni Cassandra, hindi ba? Napabuntong hininga si Anton nang maalala niyang ganun nga ang balak ng anak niya. Kapag handa na si Delton at Cassandra na pag-usapan ng relasyon nila, ako nang bahala sa anak ko, Dad. Sagot ni Anton. Habang unti-unting naglilinaw ang mga lihim sa loob ng pamilyang Chavez, tila lalo namang dumidilim ang kapaligiran sa labas. Nakakapangilabot isipin ng Black Shadow ay hindi lang basta nananakot, sila ay kumikilos. Sila ay nananakit at handa silang pumatay para makuha ang gusto nila. Ang tanong na naiiwan sa atin ngayong araw, hanggang kailan magiging sapat ang proteksyon ni Delton? Kung maging si Yasmin ay nadamay na, sino nang susunod? At si Garrett, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumamo at galit, mananatili kaya siyang isang hadlang o magiging isa rin siyang biktima ng mga taong nagtatago sa dilim? Tandaan natin, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang meron ka, kundi sa kung gaano katibay ang kapit mo sa taong mahal mo sa kabila ng banta ng kamatayan. Ngunit sa mundong ito, minsan kahit ang pinakamatapat na pag-ibig ay hindi sapat para pigilan ang tadhana. Dito na nagtatapos ang ating emosyonal na yugto para sa araw na ito. Muli, ako si Miss Maria at maraming salamat po.